So mga sangkay, nag-umpisa na nga po ang malakihang military exercise ng Pilipinas at United States of America. At dito mga sangkay, alamin po natin ang kaganapan. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa mga taga-subaybay po natin. Eto mga sangkay, tingnan po natin yung update kasi di ba nga, bago po ito maganap, mga sangkay, itong matinding military exercise na dadaluhan po o dinaluhan ito mga sangkay ng nasa more than 16,000. Libo-libo mga sundalo po ito, kasama po yung libo-libo mga sundalo rin ng Amerika. At iba pang mga bansa na mayroong mga tinatawag na mga observers. Ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Ang China ba ay may nagawa? O nagmukha lamang po sila ditong katawa-tawa dahil po sa kanilang mga banta? Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil dito mga sangkay, 1.2 million subscribers na po tayo. Paangat po tayo ng paangat, so kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag kakalimutan, okay, na i-follow ang ating Facebook page. Alright, eto na, mga sangkay. Minilita po ito sa international. Siyempre, magpapahuli ba ang international? Amerika at Pilipinas to. US-Philippines troops begin joint maritime drills. So, tingnan po natin. All eyes are on massive shows of strength in South China as Filipino and U.S. Navy forces kick off their annual joint military exercises, Balikatan, today. This while the Chinese Navy holds its biennial meeting of top foreign naval officials in the port city of Qingdao. A point of contention which has arisen between both parties is the use of decommissioned Chinese-made oil tanker owned by the Philippines for live fire target practice. The annual maritime exercise is named Balikatan, which means shoulder to shoulder, and Filipino has begun. Ayan o. Ayan na, mga sangkay. And will last till May 10th. So, hanggang May 10, itong Balikatan military exercise ng Pilipinas at Amerika. These activities, along with small French contingent within the Philippines' exclusive economic zone, are headlining the country's largest ever joint drills. So ito nga po ang pinaka malalang military exercise. Ito po ang pinakamatindi ayon po sa report, mga sangkay. This is also the first time Balikatan exercises are taking place outside the Philippines' territorial waters. This while China hosts its biennial meeting of top foreign naval officials to bolster maritime diplomacy in the region. The meeting will last till Wednesday, April 24th, with close to 30 nations. Okay, so yan din po ang ginagawa ngayon ng China. Ngayon, dito po tayo sa media ng ating bansa. Alamin po natin ang buong detalye tungkol po dito sa pag-arangkada ng Balikatan military exercise ng Pilipinas at Amerika. Umarangkada na ang sinasabing pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero bago pa man ito magsimula, tila nagparamdam na agad ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Paramdam parang multo no? Sa satellite image na ito na ibinahagi ng US maritime expert na si Ray Powell, makikitang dalawang Chinese militia ships ang lumapit hanggang 30 nautical miles sa Rizal, Palawan. Kanaunay pumunta raw ang mga barko sa Mischief Reef sa West Philippine Sea. Namataan ng Chinese ships bago ang pagsisimula ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa opening ceremony kanina, hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang satellite images. Pero inaasahan daw nila ang pagpaparamdam ng China sa balikatan. We would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law and follow our mutually agreed cooperative mechanisms. Ako, mga sangkay, inasahan ko na yan, yung mga ganyang pakulo ng China. Pero ang tanong dito, kaya nilang harapin, mga sangkay, itong mga sundalo ng Amerika at Pilipinas na libo-libo sa West Philippine Sea. Kaya ba nilang
harapin ang ganun katinding puwersa. At hindi po sila aalis sa mga pwesto nila dyan sa sakop po o bakuran ng Pilipinas. Mahigit 16,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano ang kalahok sa isa sa mga pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan. Bukod sa pagsasanay, pagpapakita raw ito ng patuloy pang tumitibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ito ang unang beses na gagawin ng balikatan sa labas ng territorial waters ng Pilipinas at hanggang sa dulo ng exclusive economic zone. Grabe yan. Babaybayin po yan, mga sangkay, hanggang sa dulo ng exclusive economic zone. Ibig sabihin, madadaanan nga po talaga dito yung China, yung mga pwesto nila dyan, mga sangkay, lalong-lalo na po sa Ayungin Shoal. Bukod sa Palawan, magkakaroon din ng military drills sa Northern Luzon. Kabilang na rito ang paghahanda sakaling kailanganing bawiin ang isang isla sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Gagawin yan sa Batanes na pinakamalapit sa Taiwan. Kalahok din sa balikatan ang French Navy. Grabe oh. Ayan, kasama rin pala yung French. Makikita nyo mga sangkay kung gaano karami pala ngayon yung mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. We understand the importance of maritime cooperation in addressing the complex challenges that threaten peace and security in our region. Together, alongside our like-minded partners, we are fully committed to upholding a stable and prosperous Indo-Pacific. Sa unang pagkakataon, makikilahok din ang 6 na barko ng Philippine Coast Guard para harangin ang mga barkong magtatangkang mangialam sa maritime exercise. Gate ng AFP, hindi nakadirekta sa kahit na anong bansa ang balikatan. It's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and develop that make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. Para naman sa US Indo-Pacific Command, patunay ang balikatan ng umiigting na kooperasyon at lumalakas pang alyansa ng Pilipinas at Amerika. We will demonstrate that the Mutual Defense Treaty Ewan ko mga sanggay kung ano ba ang inyong opinion dito? Tingin nyo ba hindi tayo papahamak ng Amerika? Ang dami kasing issues ng US eh. Diba? Na may mga bansa daw po silang pinapasok. Then, ang nangyayari, pag iniwan na po nila, napapahamak. So, anong opinion nyo dyan, mga sangkay? Anong stand nyo? between the United States and the Republic of the Philippines is no mere piece of paper. Kasabay ng pagsisimula ng balikatan, nagprotesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng kampo ng AFP sa EDSA para kondenahin ito. Anila, ginagamit lang ng Amerika ang mga lupa at karagatan ng Pilipinas para sa kanilang pansariling interes. Tatagal ang balikatan hanggang May 10. Pinakayoko talaga to mga sanggay, yung mga rally-rally, pambihira. Nagbabalita mula sa frontline. So ayan mga sanggay, ano po ang inyong sa tingin yung opinion nyo tungkol po dito sa pinakamalaki daw po ito eh. Ito daw po yung pinakamalalang balikatan military exercise ng Pilipinas at Amerika kasi dinaluhan po ito ng libu-libu mga sundalo. More than 16,000 soldiers. So anong inyong opinion tungkol dyan? Tingin nyo ba makakabuti yan sa ating bansa? I-comment nyo po sa ibaba. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.